More tips, more ideas dito sa ating channel, no? At ngayon guys, mag-abuno tayo dito sa ating matandang talong. Ito ay magti 10 months na. So maraming katanungan sa atin kung paano yung mixing nating abono, dahil nga guys, nabanggit ko na nagbawas tayo ng abono, no? Ibig sabihin, kinuntian ko yung pag-abono ko, the same time ay dumami yung bunga niya, dumami yung harvest natin diyan sa matandang talong natin. So ito yung ito yung pagmi-mixing natin ng abono. Meron akong 4 na klaseng abono ngayon ang gagamitin. Ito yung ating urea 4600. Yan. Ito guys ay nakasukat ito, no. Ito ay half kilo. Ang laman nito, 1 gram, 200 liters to. Ang laman nito guys, itong 1 gram na ito. Ngayon, meron din tayong ito yung winner. So yung winner, 1 kilo lang ito. So yan, 1 kilo. Tapos ito naman yung 0060 o tinatawag na putas. Yan. Ito naman ay lang ito. Kalahating kilo din. So yan. At ito naman yung ating Unique 16. So Unique 16 guys, 2 kilo. So ibig sabihin, suma total yung 1 drum natin o 200 liters, maglalaman lang siya ng 4 kilos na abono. So kung isipin natin, napakakunti nito para dyan sa mga pagtatanim natin ng talong. Kasi kung noon guys, sa pag-abono natin ay talagang maraming linalagay na abono. Sa isang 16 liters pa lang, nagtitimpla na ako noon 6 na latang sardinas na abono. So napag-aaralan natin sa halaman natin na sobrang abono, nasasayang lang, hindi naman din na-absorb, hindi naman din nakakatulong sa halaman. Ngayon, ang ginawa natin, nagkunti tayo ng abono sa granules niya, sa pagdidilig natin ng abono, nagdagdag tayo sa foliar. So yung foliar guys, napakahalaga, yung biostimulant na ginagamit natin, yung cogent, no, yun yung ginagamit natin dyan. So napakahalaga nun sa halaman. So hindi po pwede na magtitipid ka sa abono, ganito ang timplada mo, pero wala ka namang ginagamit na biostimulant dyan sa mga pananim na mga halaman natin. So ibig sabihin ay kaya lang ako makapagbawas dahil sa foliar na ginagamit natin na cogent, no, na biostimulant, seaweed extract siya. So napakaganda yung impact sa ating mga halaman. So ngayon guys, ay imimix ko na. Yan. So halu-haluin ko lang lahat itong 4 na ito dito sa ating 1 gram. Yan. Tapos ang idagdag dito guys, no, maglalagay pa ako dito ng tea manure, yung ipot na manok na binabad natin. Yan. So sa mga nakapanood sa video ko noon, gumawa din tayo noon, may video din tayo doon. So ngayon ay ito, mimix lang natin, no. Ang mga abono na ito guys ay napakadali nito haluin, napakadali nito lusawin. Hindi ito katulad sa Triple 14 na matagal siyang imimix. Lusawin ito ay konting mix ka na lang ay nahahalo na siya. So yan. So ngayon haluin ko lang yan. So pag nahalo na ng ganito, bago ko pupunuin ng tubig yan guys, ay maglalagay na ako dyan ng tea manure o ipot ng manok na binabad natin. So napakaganda din sa halaman ng tea manure, no? So kung may time kayo, may pagkakataon, may mga makuhanan kayo, ay suggest na gumawa kayo ng tea manure kasi napakaganda sa halaman din. Yan. Ngayon, bago ko dadagdagan ng tubig, ito yung ating tea manure, no? So ito, naka-ferment ito. Medyo matagal na itong naka-ferment dito sa atin. Lalagyan ko lang siya ng 1 timba o 16 liters naman. Yan, ito yung ating tea manure. Haluin ko lang muna. So makikita nyo guys, yan yung tea manure, oh. Yan. May ipot na nakalubog dyan. Ngayon, sasalok lang ako dyan ng 1 timba o 16 liters para imimix natin doon. Yan. So ayan na guys, no, nakakuha na tayo ng isang timba o 16 liters, ika nga.
Team manure na gawa sa ipot ng manok, ilalagay natin dyan. Yan, i-mix ko lang. Isang timba siya. Pagkatapos guys, magdadagdag pa ako dyan ng molasses. So ito yung ating molasses. Maglalagay ako ng 3 latang sardinas lang. So yan. So molasses guys, napakaganda na dito sa halaman no. At alam ko sa mga area nyo, meron naman kayo mabibili nito. So mainam na maglalagay tayo ng ganito bawat abono. So yan. So ayan, tapos i-mix lang natin no. Yan, tapos haluin lang natin mabuti. Yan. Pag nakano ng ganyan, haluin lang natin. At punuin ng tubig. Pag sa tingin mo ay lusaw na, kasi nga yung mga abono na ito madali lusawin, pwede na tayo mag-abono. Yan. Tapos ngayon pupunuin ko lang ng tubig. Kailangan mapuno muna yung drum. So ayan guys, puno na siya. And then pwede na tayo mag-abono. So sa pag-abono naman guys, paglagay sa puno ay ang paglalagay natin, bawat isang puno mayroon din tayong sukatan. Isang cup noodles lang. Yan. Yan. So ayan lang guys no. And then ito yung ating pangtakal. Ito yung panglagay natin sa puno. So bawat isang puno, isang ganito lang. So ganyan lang siya guys. Yan. So isang puno, isang cup noodles. So guys, sana dun sa mga viewers natin may idea kayo, may nakukuha kayong idea o techniques dun sa pag-apply natin ng abono. Kaya kung napanood mo yung mga video natin at natapos mo yung video natin, guys, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-share mo na rin yung video natin. Thank you so much. God bless.